Praise the Lord, di ba? Praise the Lord. So, today is, in the Philippines, we are celebrating the Mother's Day. Kinikilala po natin yung kabayanihan ng ating mga nanay. Dahil talaga naman po throughout the history, marami pong mga ginawang mga kontribusyon ng mga nanay para ma-shape ang ating kinabukasan sa maayos po na pananaw, especially sa ating Panginoon. No? If you know Mother Teresa, isa sa mga icon of sabi nating faith, kasi wala siyang ibang sinasabi sa kanyang paglilingkod kundi Jesus, no? And ngayon po ay hayaan niyo pong dalhin ko kayo sa isang mensahe na nagbibigay daan sa pagiging isang nanay. So hayaan niyo sa mga oras po itong Sunday na ito na ibigay po natin ang mensahe ito sa lahat po ng mga butihing nanay na kung saan tinawag ng Panginoon para patuloy na maglingkod sa kanyang kaharian. So, buksan ang ating Biblia sa aklat ng Proverbs o Kawikaan, chapter 31, verse 10. At babasahin natin yan hanggang verse 31. So medyo mahaba-haba yung pero ating tignan, ating baybayin ang bawat bersikulo dito na nagbibigay kagamian sa isang nanay. Maybe sa mga nanay po ngayon o sa mga kababaihan na nandito ngayon, magbibigay sa atin ito ng awareness kung ano dapat ang meron ng isang babae. No? Kung ano dapat ang ginagawa ng isang anak ng Diyos bilang nilikha niya at bilang nilikha niya ayon doon sa purpose ng Panginoon sa kanya. Are you there? Proverbs chapter 31, verse 10 hanggang 31. Say amen po sa nakataguna. Okay, lagi pong sabay-sabay na basa. I will reading to you the New Living Translation version. Sabi sa verse 10, a wife of noble character who can find. She is worth far more than rubies. Her husband is full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax, the works with eager hands. Sabi sa verse 14, she is like a merchant ship bringing her food from afar. She gets up while it's still dark. She provides food for her family and portions for her servants' girl. In verse 16 said, she considered a field and wisely. Out of her earning, she plants a vineyard. She's about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand, she holds the distaff and grabs the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extend her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Sabi doon sa verse 23, her husband respected at the gate city, where he takes his seat among the elders at the land. She makes a linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She clothes with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. In verse 30 said, charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she had earned, and that her works bring her praise at the city. Purihin ng Panginoon sa
pagkabasa ng kanyang salita. So let me give you a little bit background with this Proverbs chapter 31 verse 10 hanggang 31. Actually, ito po ay sinulat ni Lemuel. King Lemuel, na sabi ng mga ibang mga theologian dito is actually this Proverbs chapter 31 verse 10 to 31 is a kind of a poem, di ba? Kumbaga, isa tula na kung saan hinango ni Lemuel ang mga karakter dito buhat sa kanyang nanay. Diba, gumawa siya sa pagmamahal niya sa kanyang nanay, gumawa siya ng isang tula na kung saan dinescribe niya yung kabutihan ng kanyang nanay. So, nainiwala po ako mga kapatid na ito ay higit pa sa tula na sinulat po ni Lemuel. Kung hindi, ito yung magpapahayag na bilang mga anak ng Diyos, especially sa mga kababaihan, sa mga nanay, ay nagbibigay ito ng katuruan kung saan paano ba dapat maging isang ina or maging isang babae. So dito mabasa natin kung gaano po kaganda yung sinalaysay ng sumulat ng Proverbs chapter 31 verse 10. So nasa pong share sa inyo yung the virtues of a woman, a mother's legacy. Kasi na yung bang legacy, ano po bang ibig sabihin niya? How do you define legacy? Diba? Kung tatanungin ko po kayo, ano po yung legacy na iniwan po ng isang pinakamayaman na tao sa buong Asia na si Henry C. What's the legacy na iniwan niya? Diba? Ano matagag SM? Yeah? Kumbaga, pag pumasok ka sa SM, Henry C. agad ang nasaktan. Bakit? Yan yung kanyang legacy. Yes, wala na sa mundo nito, pero meron siyang iniwan na legacy. Ibig sabihin, he built something to remind that person. Sa mga nanay din po, meron din po kayong legacy na nais ng Panginoon na ipakita. O sa mga kababaihan dito, na nais ng Panginoon na meron kayong nagawin upang kayo po ay magkaroon ng legacy sa buhay po. In the Old Testament, maraming mga nanay, mga babae, ang nagkaroon po ng legacy, hindi dahil sila ay naging magaling, naging mahusay, naging maganda sila, kundi dahil doon sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? One of the legacy of Mary is nung na niya po ang ating Panginoon na pagligtas. As sinabi ng Bible, Mary is blessed by God. Yung po naging legacy. Si Sarah, no, bakit po siya nagkaroon po siya ng legacy? Not because of Abraham, but because of Sarah's faith to our Lord, to our God. No? Nung una, parang nagdudulo sa mga pangako ng Diyos. Because nangako ang Panginoon sa panahon nila na kung saan parang imposible nang magkaroon ng anak ang mag-asawa. Sometimes si Lord may mga, sabi natin may mga, sa ating pananaw kasi, it's an extreme situation. To fulfill a promise by God sa isang panahon na imposible sa ating pananaw. But remember, God is the one fulfilling it. Is not the person. Ibig sabihin, walang imposible nga sa Panginoon. Eh ano ngayon kung manganak si Sarah at the age of 70? No? Si Lord naman ang gumawa ng katawan ng tao. So to make the long story short, because of their faith to the Lord Jesus Christ, to God, nagkaroon po siya ng magandang legacy. So ngayon po, pag-aralan po natin kung ano po talaga yung woman of legacy dito po sa tinutukoy sa Proverbs chapter 31 verse 10 and 31. Ano ba yung naging virtues ng woman na ito? Bakit nagkaroon po siya ng legacy, especially ng kapanahunan po ni Lemuel? So sabi nga doon sa quotation ni Ricky Lake, motherhood is the greatest thing and the hardest thing. Ito ba yung mga nanay? Na ang pagiging nanay daw ay isang dakila, pero isa namang mahirap. Nung panahon ko na bago pa lang po ang Sophia, ay
siya ng aking asawa kung paano niya gabayan yung aming mga anak. Na sabi niya, gaya napakahirap daw magpalaki ng anak na wala ang asawa. Sabi niya, kasi nga, may mga pangangailangan or may kailangan gawin, kailangan siya lang yung kumbaga, iisa lang yung kanyang katawan. Kasi sabi ko sa misis ko, sabi ko, ganyan talaga. Na na-acknowledge ko naman yung sacrifice mo sa akin. So siya na ngayon, malaki na po mahirap din pala talaga na pagsabihan or sabi mo, disiplinahin sila sa kanilang sitwasyon. Kasi nga, may isip na sila, they have their own decision, hindi kaya ng mga bata sila kung ibigay mo ng pagkain, kakain nila, ang pinigay mo ng damit, suot nila. Pero hindi. Regaluhan mo, ayaw nila. Hindi nila tayo yung gusto mo. Di ba? So, hindi lang po yun. Yung pagpapalaki mo ng anak ay talagang by faith din po talaga. Marami po sa atin ngayon, mga nanay, na napagtapos nila ang kanilang mga anak sa kanilang pagtataguyod at sa patuloy nilang sa kanilang paghahanap buhay. And I want to congratulate those mothers na yung kanilang pag-itsaga. Naniniwala ko, ang Panginoon po ang nagbigay sa inyo ng kalakasan para gawin yan. So, ating pag-aralan ngayon, yung legacy ng isang mother ito based on Proverbs chapter 31 verse 10 to 31. What are those legacy ng isang virtuous woman in this specific context of the Bible? So number one, mga kapatid, natin makikita dito is the character of the virtuous woman. Yan natin makikita sa Proverbs chapter 31 verse 10 and 12. Sabi doon sa verse 10, a wife of a noble character, who can find it? Para sinasabi ni King Lemuel, ang nanay ko ay isa talaga siyang, sabi natin, butihing ina at napakabalad ko ng mga taong makakahanap sa panahon ngayon ng ganong klase ng asawa. So, ano ba yung sabihin ng virtues? Ang virtues are commonly understood as a positive qualities or attributes of moral excellence and goodness. These traits or habits are enable individual to act in a ways that are considered morally good, upright, beneficial to themselves and others. Ito pa, virtues guide people in making ethical decisions and in living a life of integrity. So sinasabi dito, sa verse 10, He is the word for more than the beast. Ibig sabihin, sinasabi lang ng Bible kung ano dapat ang karakter ng isang anak ng Diyos na babae. So, in verse 11, sabi doon, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. The question is, parang sinasabi po ng verse 10 to 12 is the empowering attitude of a woman. Diba? So the question is, how to empower the worth of a woman? Sabi po sa studies, ang mga babae raw na nagkakaedad, pag daw sila lumabas ng bahay o pumunta sa mga party, dinadaan na lang daw nila sa kami ang kanilang kagandahan. Tama po ba? Ayaw ko lang po ha. Nabasa ko lang daw po yun, di ba? This strike of baga. Kasi hindi daw po eh. Ano daw yun? Totoo po sa inyo, di ba? At the confidence of a woman is her beauty. Tama ba? Pag alam mo na talagang maganda ka, yun daw yung isang kumpiyansa ng isang babae. Pag feel niya sa kanyang sarili na siya yung maganda. Di ba? Remember that the beauty is always in the eye of the beholder. Kaya nga, to empower the worth of a woman needs to understand that her identity is in the Lord. No? Yun muna yung kailangan maintindihan ng isang babae. No? Then susunod na lang siguro yung panlabas or physical na kaanyuan. Maganda kasi maintindihan natin na nilikha tayo ng Diyos na naayon sa kanyang wangis. So ibig sabihin, whatever your situation right now,
you are special and unique in the sight of God. At wala pong pwedeng makapagbabaling nun. Wala pong ibang pwedeng makapag-aalis nun. Because God is the one who made it. But, para mas maintindihan natin, paano ba talaga ang ating mga kababaihan, ating mga nanay, na ma-empower yung kanilang work o yung kanilang kanilang? Paano mas mapatatag or mas mapalakas ang inyong work as a woman? Let me give you three truths or principles. Number one is, you need to have a self-awareness. Sabihin nyo nga, self-awareness. Aware ba kayo sa inyong sarili? Aware ba kayo sa inyong mga pag-uugali? Aware ba kayo kung saan kayong mahina o saan yung malakas sa inyo? At aware din ba kayo kung kailangan na mag-diet? Diba? Do you aware? Diba? Ano ba ibig sabihin ng self-awareness? Okay? Self-awareness is, para magkaroon ng self-awareness, take the time to reflect on your values, okay, your strengths, and the areas for growth. Bilang isang kababaihan, mga nanay. So dapat, may oras kayo na isipin ninyo kung saan ba ang inyong forte or strength, or ano ba talaga yung pinangahawakan yung value. Yung bang value sa pinangahawakan ninyo ay yung pa rin ba yung applicable sa ating present situation. Diba? So yun. And the areas that you need to grow bilang isang nanay at bilang mga kababaihan. Do you think there's aspect in your life na kailangan mo mag-grow bilang isang babae? No? So kailangan nakita po natin yan. Kasi lalo pag may mga babae, nakaprox sila sa kanilang mga anak. Dati, nung dalaga pa talagang conscious yan sa buhok, everything. Pero nagkaanak na parang nawala na yung mga bagay na yun. So let me remind you, in order for you to be empowered your work as a woman, is you need to have a self-awareness. Understanding your passion, your interest, and what brings you fulfillment. So kailangan may mga time kayo na kayo ay nagmumuni-muni, ano ba talaga yung gusto ko sa buhay? Ito, nasa ganitong edad na ako, ano ba talaga yung nais kong marating? Ano ba yung mga dapat kong matutunan bilang isang babae? Or bilang isang nanay ba? Diba? Remember, growth is continuous. No? Hindi pwede, wala edad-edad po ang growth. Dapat, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, patuloy dapat yung ating paglago. Diba sabi nga, if you stop growing, you will die. Kasi wala na di ba? Wala na. So dapat continuous yung ating paglago, especially yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Yung ating relationship sa Diyos, dapat patuloy kong lumalago yan every day. Bilang mga anak ng Panginoon, bilang mga nanay, bilang mga woman, you need to have a self-awareness. Ano pa? Knowing yourself better allow you to set meaningful goals and make choices aligned with your values. No? Ibig sabihin, pag nakaroon ka ng itong self-awareness, mas nakikita mo yung pwede mong gawin sa buhay. Mas nakikita mo yung dapat mong puntahan, dapat mong gawin, kasi nga, naiintindihan mo na yung sarili mo. So mga nanay, sa mga kababaihan, from time to time, you need to raise up your self-awareness. No? Minsan pa tayo sinusalamin o sabihin mo, sarili mo, so kailangan ko pala na matutunan pa ang mga bagay na yan. Then embrace yourself. Diba? Sabi nga, if you want to be success, one thing that you need to do is don't lie to yourself. So kailangan mga kababaihan sa mga nanay, you need to have a self-awareness to empower your worth in the sight of God. The next is self-care. Di ko naman sinasabing hindi nyo inaalagaan yung sarili ninyo. Ibig sabihin ito is prioritize your physical, emotional, and mental well-being through self-care practices. Diba? Ibig sabihin, alam ko, minsan sa dami ng mga obligasyon, sa dami ng yung mga iniisip, minsan talaga kayo ay nagkakaroon ng natawag nating worries sa inyong mga buhay, mga nanay, sa mga kababaihan.
At minsan dahil dyan, makakalimutan nyo na minsan yung sarili because of those specific tasks or fear ano ba in the future na ating naiisip. Di ba? Kaya nga minsan yung mga nadidepress, nagkakaroon ng anxiety ng mga babae dahil nga sa sobrang sabi natin pag-iisip sa mga bagay sa buhay nila. So, kailangan magbigay ka ng time to prioritize your physical and emotional, mental well-being as part of your growth as a woman. So, make time for the activities that recharge you. No? Kumbaga, wag lang yung pag-uwi ng bahay, sa bahay lang kayo, nandun lang ka, linis dito, linis doon. Sometimes, siguro, we need to connect, especially in the group of the believers. No? Magkaroon po tayo ng mga connection sa mga kapatiran, alamin po natin kung ano yung kanilang ginagawa during the weekdays, during the week. Kapatid, ano ba yung ginagawa pag ganitong araw? Pwede mo magbigyan mo ako ng idea. Ganito nag-devotion ako, or gusto ko from time to time, isang oras, mag-meet tayo, have a coffee. Yung ganun ba? Para magkaroon po tayo ng, sabihin, ma-recharge po yung ating sarili. At mawala tayo doon sa mga anxiety, sa mga problema na kung saan bumabagabag po sa atin. Make time. Nagawa po tayo ng ganung mga bagay. And of course, every Sunday, dapat top priority ng mga ating mga kababaihan yan, ating mga woman. Hindi na po mga woman, ibig po mga lalaki. No? Ating kalalakihan, yung mga mensaya, dapat the top priority every Sunday is to come and to worship and honor our God. It's time to connect to our soul to the living God and ask God of refreshment ng ating buhay. Ayan. So napakahalaga yung mga bagay na yan na dapat para ma-empower ang worth ng isang woman. And nourish your body with healthy food. Okay? And exercise. Okay? So from time to time, kailangan din natin mag-stretching, di ba? Abutin nyo yung mga sakong sa paa ninyo, kung flexible pa ba yung mga lite, di ba? So kailangan, ito yung mga practical bagay na pwedeng gawin. Nurture your relationship to the brethren, especially to our Lord Jesus Christ, ating Panginoon. No? Sabi ni nurture, pinapayabong mo o pinapalago mo ang relasyon sa Panginoon. Napakahalaga. Bilang mga nanay, bilang mga kababaihan na naglilingkod sa Panginoon. Na magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating Diyos. Kasi dito po tayo mas nakakakuha ng kalakasan sa bawat pagsubok, sa bawat problema na ating kinakaharap. Then remember that taking of yourself allows you to show up fully to others. Ibig sabihin, if a person, pag isang nanay o isang babae talaga na nandoon yung kanyang sabihin, nag-care sa kanyang sarili, maayos yung kanyang pagbibigay ng sabihin sa kanyang personal na buhay, ibig sa Panginoon, nakikita ko ng iba yan. At bibigyan mo ng blessing to other women also. Ayan. So ano pa yung pinakalas? In order for to empower your words. So number one, sinabi ko kanina, is self-awareness, self-care, and yung last is stay true to yourself. Yan. Mahalaga rin pala na kayo ay maging totoo na sa iyong sarili. Ano bang ibig sabihin niya? Be authentic and true to your values. If someone crosses your values, you need to react on it. You need to say no. Kumbaga, values give us boundaries para hindi po tayo basta-basta maabuso. Kaya mahalaga yung mga values na yan. Kaya dapat yung ating mga values, belief and inspiration, dapat yan ay nakakonect saan? Sa salita ng Panginoon. Kasi minsan, ang mga values natin ay iba't iba, depende sa kinakalakihan mong pamilya. Minsan, depende pa kung saan kang tribo. Yung wala sa Pilipinas, di ba? May Ilocano, may Tagalog, di ba? May taga Mindanao, may taga Bisaya. So, minsan, iba't iba yung worldview sa buhay. Kahapon nga, nag-usap kami nila teacher. Ano yung pinag-usapan natin? Si Jesus ay nagpakamatay. Di ba? Yan.
pinagkatawanan ko ng dalawa, hindi siya nagpakamatay. Namatay siya. Sabi naman, nagpakamatay siya. Ayun pala, sa mga taga-Bisaya, pala sinabi siya, nagpakamatay, ay hindi yung parang nag-suicide ang ibig sabihin noon. Diba? Nag-alay ng buhay. Sa mga Tagalog kasi, pag sinabi mo nagpakamatay, nagbigti. Diba? So, kita natin yung doon parang meron na tatawag natin cultural barrier, no? Kaya, mahalaga na ang salita ng Panginoon, yun yung mag-unite po sa atin. What makes you alive today as a woman? What is the reason why you are still alive today as a woman, as a nanay? Pwede mo sabihin, because of the grace of God in my life. Diba? So yun dapat yung mga values na meron tayo. Stay true to yourself, embrace your uniqueness, and celebrate your individuality. No? Sometimes, huwag natin i-compare ang ating sarili sa iba. Because when you compare yourself to other, you lose already your worth and value. Kaya sa mundong yun talaga mga kapatid, ito nga sabi ng isang author, life in this world is really unfair. May mayaman, may mahirap, may successful, at mayroon hindi unsuccessful. Kaya tanong nyo nga bakit na ginawa ng Diyos, successful lahat ng tao. Sabi naman ng iba, nagbigay ng isang illustration. Ganito kayo kasi, sabi ng isang barbero, hindi rin na naniniwala sa Diyos. Sabi naman ng kanyang ginugupitan, meron Diyos. Sabi ng barbero, hindi ako naniniwala sa Diyos. Tapos may dumaan na pulubi na mahaba yung buhok. Sinabi ng ginugupitan, hindi na ako naniniwala sa barbero. So sabi ng barbero, hindi ko naniniwala sa barbero, ginugupitan na kita. Kasi kung totoo may barbero, lahat sana ng tao may siguro. Diba? Diba? So sabi ng barbero, hindi sila malapit sa parang magpagupit. The same with God. God wants us to be successful in life. Pero marami sa mga tao, hindi sila lumalapit sa nais ng Panginoon. And there is a different success in God. Sa Panginoon, iba po yung success sa Kanya. Because remember, doon sa New Testament, may isang mayaman na lumapit sa Panginoon at sinabi, gusto niyang sumunod sa Diyos, sa Kanya. So remember, that lad, o yung binata na yun na hindi po nakasunod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi rin pala sa dami ng kayamanan na masasabi mo, ikaw ay isa ng buting tagasunod ng Panginoon. Unless talaga na magkaroon ka ng tunay na pagbabago sa iyong buhay. Yun kasi yung resulta ng pagsunod mo sa Diyos. Okay? So, yun po. So, stay true to yourself. Okay? Na ikaw ay unique and you are different from others. Okay, meron kang sariling kakayahan, talento na ibigay ng Panginoon, and you need to celebrate that. At hindi lang yan, remember, kayo po mga kababaihan, mga nanay, kayo rin po ay nilikha ayon sa ways ng Panginoon. So embrace that worth in your life. So si Proverbs chapter 31 verse 10 to 12, nagsasabi sa atin that the character of a virtuous woman was really in that verses. No? Napakahalaga na malaman natin kung ano sinasabi ng verse 10 and 12. And as we read the verses continually, we will notice that there is more virtues that illustrated by the author on how woman works by the responsibility she had. So yung pangalawa po na legacy of the woman of virtue is the work of the virtuous woman. In verse 13 to 22. So ito makita po natin, ano ba yung trabaho ng woman na ito na sinasabi doon sa verse 13. Sabi doon, she selects wool and flax and works with eager hand. Ibig sabihin, on hands niya ito ginagawa. Hindi niya ito in-order. Kumbaga, nagawa na, siya mismo yung gumagawa ng kanyang, ng kanyang craft. So, may tinatawag tayong
yung work niya is number one, makita natin yung tatawag na domestic work of this woman. Ano yung ginagawa niya? He uses wool. Ano ba yung wool during that time? Saan ba kinukuha po yung wool? Diba may kanta po niyan? Diba? Mga bata may kanta po niyan. So ano ba yung ano ba kahalagahan ng wool during that time? Wool is in clothing. The wool is commonly used in making sweaters, socks, hats, and other warming clothing due to their situation na nag-i-snow doon sa lugar nila. So napakahalaga po ito. Hindi lang yon. Ano pa yung purpose ng wool is blanket at mga beddings. So ibig sabihin, itong woman na sinasabi dito, domestically, yung ginagawa niya, marunong siya magtahid. Marunong siyang gumawa ng mga ba. Parang si Ate Malo marunong magtahid, di ba? Yan. Gusto yung magpatay kay Ate Malo, just yun na sa kanya. At, okay? Praise the Lord, Ate Malo, no? Sa gift mo na yan. So ito yung woman na ito, napakahalaga na itong woman na ito, meron siyang ginagawa sa kanyang tahanan. At ito yung isang gift niya. Hindi lang yun, meron siya sabi ng Bible na the flax. Ano ba yung flax na yan? Yung flax na yan is, sabi doon sa research is, itong woman na ito, marunong siyang gumawa ng yung flaxseed that rich in omega-3 na pinapakain niya sa kanyang sambahayan. Ibig sabihin, nutritionist din pala itong woman na ito. Marunong din siya sa mga pagkain para mas maging malusog yung kanyang sambahayan. Hindi lang po yan, yung mga flaxseed pala during that time is the traditional medicine for its potential anti-inflammatory and antioxidant properties. So ito pala yung mga ginagawa ng woman na ito, no? Na sinasabi ng Bible sa Proverbs chapter 31. So yun po yung ginagawa ng woman in a domestic sphere. Hindi lang po sa domestic sphere siya kumikilos, but even in entrepreneur endeavor. In verse 30 said, she seek fools and flax, working with willing hands. In verse 40 said, she is like the sheep of the merchants. She is bring her food from apart. Ibig sabihin, this suggests that she engaged in trading. Ibig sabihin, maybe yung ginagawa yung mga bunda ng punan, yung mga bedsheet, maybe ito ay ibinibenta niya sa ibang mga tao, sa ibang mga trade din. So makita natin, itong woman na ito, ay may pagka-negosyante rin pala siya. No? Hindi lang siya more on marunong sa bahay, nag-iisip din siya ng pagkakakitaan. And in verse 15 said, she arises while it yet night and provides food for her household and portion for her maidens. Ibig sabihin, magaling mag-manage itong woman na ito. No? Inaalala niya ang lahat ng tao sa kanyang sambahayan. No? Kaya meron siyang ganong galing sa pagninegosyo. Kasi nga, ito yung tutulak sa kanya na alagaan niya ng maayos ang kanyang sambahayan. This illustrates her dedication and work ethic, willing to put in a long hours to provide for her family and manage her employees. So yan po yung woman. Hindi lang siya gumagalaw in the term domestic, kumbaga doon sa kanyang bahay, but meron din siyang trading na ginagawa, nagninegosyo rin po siya, para sa mas ikabubuti ng kanyang sambahayan. So these verses demonstrate the woman's compassion, generosity, and foresight. So itong mga verses 14, 15, 16, 17, pinapakita lang dito na ano yung nag-joke sa woman ito, ginagawa niya mga bagay na yan. Isang bagay lang po sinasabi ng Bible, itong woman ito she is full of compassion and generosity. Parang ayaw niyang pumayag na mayroong nagugutom sa kanyang sambahayan. Kaya lalo siya pinagpapala ng Panginoon dahil sa ganyang klase ng kanyang puso. So kung niniwala niyo mga kapatid na sa lahat ng mga kababaihan din ngayon dito ay meron din nilaan ng Panginoon sa bawat isa po sa inyo. Nilaan na pagpapala, nilaan na
magamit-gamit sa kaharian ng Panginoon. So yung last po na aking pong gusto i-share as a woman of virtues is in verse 23 to 31. Sabi dito, basahin ko po, verse 23 to 31, her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them and supplies the merchants with sashes. Sabi doon sa, yung pinaka-highlight ko nito is yung verse 30. Yeah, sabi, charm is deceptive and beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. The third is the influence of this woman. So yung una, meron siyang character, okay? Meron siyang work, at meron din siyang influence ng kapanahunan niya. So number influence is her influence to her family. Paano man nagkaroon ng influence itong woman ito sa kanyang pamilya? Sabi lang sa verse 23, her husband respected her. Kumbaga nirespeto siya ng kanyang asawang lalaki. Sabi ng Bible, her husband is known in the city gates when he sits among the elders of the land. Parang dahil sa babaeng ito, yung kanyang asawang lalaki ay nabibigyan ng parangal. No? Dahil sa ginagawa ng asawa niyang babae, yung asawa niyang lalaki as leader of the city during the time ay napaparangalan. Kasi ganun panahon po na yon, yung pong mga leaders of the city, nakaupo po sila doon mismo sa entrance ng mga gate. Pero ngayon kasi yung mga leaders natin, nakaupo sila doon sa mga magandang bahay doon sa munisipyo. No? Dapat doon sa bungat pa lang, dapat doon pala sila nakaupo. No? Kaya yung ating panahon ngayon, the way our government, kumbaga, napatakboy ng ating bansa ay wala na pala sa nais ng Panginoon. Okay? So, that's the influence of this woman to her family. And sabi sa verse 28, she is praised by her children. Kumbaga, itong woman na ito ay talagang tuwan-tuwa sa kanya yung kanyang mga anak. He praised her by her children. Sabihin, pag nakita siya ng kanyang mga may binakanyang mga anak, ay talagang pinupuri niya, Nanay, maraming salamat sa iyong kabutihan. Tunay at salamat po dahil kayo po naging nanay namin. Maybe yan yung mga sinasabi ng mga anak ng woman na ito. Then ano pa yung kanyang influence? Yung kanyang influence is reflected also even in the community. Sabi doon in verse 31, she honored by others. Ayan. So makita natin itong woman of virtue na ito ay meron siyang magandang influence sa ibang mga tao. Give her out of fruit of her hands. Ibig sabihin, matulungin talaga itong woman na ito na sinasabi ng Bible. In verse 31 and 30 said, charm is deceptive and beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is to be praised. No? Hindi naman sinasabi ng Panginoon ng Bible na don't be beautiful, don't be charmed. But if that is the measure of a woman herself, is deceptive, the charm, and the beauty is fleeting. But ang nais ng Panginoon, the woman who feared the Lord. Kaya nagkaroon po ng influence itong woman na ito, not because of his charm, of her beauty, but because of her fear in the Lord. Ito yung number one talaga ng kanyang buhay, na meron siyang malalim na takot sa Panginoon. At dahil sa kanyang takot sa Panginoon, everything is flourishing sa buhay niya. Para bang is a domino effect yung nangyayari na lang sa kanya. Na siya ay nagkakaroon ng magandang trading, nagkakaroon siya ng magandang pakikisama sa ibang mga tao, nagkakaroon siya ng compassion, dahil doon sa natutunan niya sa pagkilala niya sa ating Diyos.
So right now mga kapatid, parang sinasabi ng Bible, if you want to be a woman of virtue, or if you want to build legacy in your life, primarily, have fear of the Lord. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Panginoon. Ibig sabihin, pagkilala sa Diyos. Na lahat ng nangyari sa buhay mo ay alam ng Panginoon niya. Walang bagay na hindi nalilihim sa Panginoon. Lahat ng bagay ay alam ng Panginoon sa inyong mga buhay. So, Happy Mother's Day to all incredible moms out there and even here, especially sa KCPFC family. Today, we celebrate you and the immeasurable love, strength, sacrifice you pour into your families every single day. You are the heart and soul of our homes, the guiding light through life challenges, and unwavering source of unconditional love. Your dedication, resilience, and selflessness inspire us all. Today, be a reminder of how truly special you are and how much you are appreciated. Thank you for everything you do. You are cherished, you are valued, and you are loved beyond measure. Sa lahat po ng aming mga nanay, I would like to say, Happy Mother's Day to all. Let me quote this again in Proverbs chapter 31, verse 30. Charm is deceptive, beauty is fleeting, but the woman who fears the Lord is blessed. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapaalala ng iyong salita. Bilang mga aming mga nanay, pinakita mo rito, Lord God, that Lord, you are building legacy for them. And in order for them, Lord God, to be the woman of virtue, to be the woman of legacy, Lord, if they have in their life the fear of the Lord. Panginoon, patuloy po pagpalain ang mga nanay, Panginoon, na nandito ngayon sa KCPFC, Lord God. Even, Lord God, yung lahat po ng kababaihan po na nandito, na matutunan po nila, Panginoon, na magkaroon, Lord God, ng malalim na pakilala sa iyo, which is the fear of the Lord. Bless them, Lord God, empower their work in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ngayon po, nalaman ko na sa isa pang pagsama sa ating Panginoon, English, at ating Panginoon. Habang pong binibigay o distribute ang element of communion ni Brother Ace at ni Kuya Andy. Alam niyo pong patuloy po yung paalalahanan